ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magtiayon og 13 anyos nga anak nga babae, patay human na trap sa nasunog nga balay sa Cagayan de Oro City. Mga establisimento nga giisyuhan og red ug yellow tag notices sa Davao City nadugangan. Dole, nagpasidaan sa mga employer nga dili pugson pagpatrabaho ang mga empleyado kung peligroso na nunot sa sagunsong linog. Og karong nagkaduol ang Pasko, Caroling Divas, gisugda na ang pagpanaygon, lakip sa mismong Davao City Council. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa nagapadayong inspeksyon sa Office of the City Building Official sa mga establisimento sa Davao City, human ang mga pagtayog nga nabati sa syudad. Gikan sa 8, miabot na sa 15 ka mga establisimento ang giisyuhan og red ug yellow tag notices kung asa 5 na ang gibawal ang occupancy. Ang detalye sa report ni Argil Relator. 5 na ka mga establisimento ang giisyuhan og red tag notice o istriktong ginabawal ang occupancy. Human ang gipahigayon nga rapid visual inspection sa Davao Okbo ug Philippine Institute of Civil Engineers Davao City Chapter. Kini human ang mga pagtayog nga nabati sa Davao City karong bulana. Nakitaan og severe damage o gikonsiderang delikado alang sa occupancy ang maong mga establisimento. Morning reason nga nung nag-public advisory ta, Yes, di ba? yes. So that klaro ang stand sa local government sa city. Niingon ang city nga paminaw na mo dili na siya safe. Hantod sa dili ninyo ni ma-comply ang requirements na ni, it will remain Sa notice na to. red tag gihapon na Red siya tag sa ito. tuab. Nadugangan sab ang listahan sa mga establisimento nga gihatagan og yellow tag notice. Ni pasabot ang Okbo nga portion lang sa tibuok building ang ginabawal nga sudlan ug gamiton. But pasabot na ay Mas klaro sa na. isa ka tibuok building na ay mga lugar dito sa building nga medyo delikado kay na ay mga nakita na natay mga na-observe nga structural risks or kanang hazards. Dito lang particular sa area na to. Dili but pasabot ang tibuok building na ay hazard, dili siya safe ang tibuok building. Portion lang sa Portion. usa ka building. Sa mga establisimento nga magmagahi sa pagsunod sa rekomendasyon sa Okbo, ipailawom sila sa legal nga proseso sa mga regulatory offices sa Davao City LGU. Una na nga mihatag og pahayag ang Mapua Malayan Colleges Mindanao o Vivaldi Residences Davao nga nagpabiling intact ang structural integrity sa ilang building human ang inspeksyon sa usa ka engineering consultancy firm. Sa pahayag sa Gaisano Mall of Davao, structurally safe ang ilang parking building. Ginasulbad sab nila ang minor non-structural issues. Sumala sa Ateneo de Davao University, nagpabiling secure ang structural integrity sa ilang building. Nakatutok ang nagparayong repair sa architectural o auxiliary components sa Finster Hall. Ginakuhaan pa og pahayag ang uban pang establisimento sa listahan. Gipasulod na sa management sa usa ka BPO company sulod sa mall sa Ecoland ang Okbo inspectors. Human gi-call out sa Okbo tungod gibalibaran matud pa sila nga makasulod dihang magpahigayon unta og inspeksyon. Giubos na ang maong BPO sa yellow tag human ang inspeksyon. Nagaparayon pa ang inspeksyon sa Okbo sa mga establisimento sa syudad. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nagpasidaan ang Dole Davao City Field Office sa mga employer nga dili makapugos nga patrabahoon ang ilang mga empleyado. Ilabi na kung naay imminent danger o tataw ang kadelikado sa trabahuan. Kininunot sa epekto sa pagtayog sa kusog nga mga linog. Ani report ni John D. Esteban. Mao kini ang video nga gipadala sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa ka empleyado sa usa ka BPO company nga nahimutang sa Felcris Centrales sa Quimpo Boulevard, Davao City. Dunay mga nakita nga liki sa pader ug mga ngatagak nga tipaka sa semento.
human ang kusog nga pagtayog niadtong October 10. Sumala sa concerned employee nga wala na nagpaila, ginapatrabaho matud pa sila sa employer apan mahadlok pa sila mosulod tungod sa damyo sa gambalay ug basin masamutan ug galing mutay og napod. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga magkuha ang bahin sa Felcris Centrale apan wala na kini mihatag og pahayag. Sumala sa Office of the City Building Official o OCBO, nagpabiling yellow tag ang Felcris Centrale sa Kimpo. Atong Felcris Centrale, Building A, B, and C remains to be yellow tag. Na ay mga portion lang sa isa ka building nga naatay nakitang mga hazard o niya gi-restrict nato ang use particular lang dito sa portion na to. Among ipaabot sa Dole Davao City Field Office ang concern sa midangop nga empleyado. Sumala sa Dole, karong adlaw nakaschedule ang inspeksyon sa BPO company offices sa maong mall. We already sent our labor inspectors to conduct investigation, occupational safety and health investigation, at susihon kung naabay mga nalapas ng mga balaod ang company. Sumala ni Attorney Turalba, dili makapugos ang employer nga magpatrabaho sa empleyado kung dunay imminent danger. Si worker, si employee, nasa'y right to refuse to work on the grounds of imminent danger. Di siya pwede mapugos sa employer nga mo trabaho. Like say for example, kung visible kay mga cracks, so imminent gid ang danger, unya si employer, di niya mapugos si employee, hindi pud siya ma-sanction administratively. Meaning to say, dili siya ma-dismiss, dili siya ma-terminate, dili siya ma-suspend. Ang mga employer nga mamugos og patrabaho bisan tataw ang kadelikado o anaa sa imminent danger, pwede kini isyuhan og work stoppage order. Mas maayo matud pa nga magpatuman na lamang og work from home arrangement kung mamahimo o applicable. Samtang ang mga na-displace o apektado nga trabahante o employees tungod sa suspensyon sa trabaho nunot sa linog, pwede matud pa mudangup sa Dole aron maka-avail sa mga programa sama sa tupad. Kauban si Melcher Awing sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Magtiayon og 13 anyos silang anak nga babae ang patay. Human na trap sa ilang balay nga nasunog sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa reporter James Paulo Yap. Pasado alas 11 sa gabi, natukaw ang mga residente sa Phase 2, Mega Heights Subdivision sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Dihang miulbo ang sunog sa ilang lugar. Sa kuha sa CCTV nga nahuptan sa Lapasan Fire Station, makita nga alas 11:13 sa gabi, dihang namatikdan nga aduna nay kalayo sulod sa panimalay sa mga biktima. Halos usa ka minuto lang ang milabay, miulbo na ang kalayo. Pakyas nga makagawas ang magtiayong tagbalay og 13 anyos nga anak nga babae. Wala sila ko kaya tangkan mo na susulod ah. Ilang magalakan nilang balay kung mo kuan sila ng gabi na. Ginapangkahan nila. Tangkan nila. Pero wala sila sa taas ng tulog. Wala, diara sa sulod. Diri siya nga may katren nila sa kilid. Pero ang taas dili na Adi naman sa kanta sa gabok naman. Gabok na mga kahoy. Sumala sa Bureau of Fire Protection Lapasan Fire Station nga paspas ang pagkaylap sa kalayo tungod gama sa light materials ang ibabaw nga bahin sa balay. Aduna sab mga tela nga nakatambak sulod sa balay tungod sastre matud pa ang lalaking biktima. Taod-taod na nga walay linya sa kuryente ang maong balay. Pag abot na mo sa area sir, ang balay sa fully engulfed na gid siya sa kalayo. Kay since gabi nahitabo, late gid ang call na na-receive na mo. Paghuman sa sunog, na-recover sa BFP ang patayng lawas sa 40 anyos nga inahan, 60 anyos nga amahan ug ang ilang 13 anyos nga anak nga babae sa pultahan. Sa karon nagpadayon pa ang makuting nga investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog. Nagtan-aw mi didto na amang gyapon sila atong makina nga di motor. So unsa ang ilahang source of electricity gyapon ato kay electricity driven man to na tong pagtahi since Taylor ang negosyo ani ni katong namatay, tailoring. And then number 2 ana is kanang luto since napon may nakita na LPG dito sa sulod, no? So possible gihapon. Sa karon nadala na sa punerarya ang mga patayng lawas sa tulo ka mga biktima ug gikatakda silang ipahiluna sa ilang mga kabanay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kapitan sa pinakadako og populasyon nga barangay sa Davao City, gisuspindi sa Office of the Ombudsman Mindanao.
Sa iyang pahayag Lunes sa hapon, dihang nadawat ni Barangay 76-A Davao City Kapitan Robert Ulan-Ulan ang suspension order gikan sa Office of the Ombudsman Mindanao. Usa ka bulan siyang suspendido pagkakapitan nga walay madawat nga sweldo. Girespeto matud pa niya ang buhatan apan nasakitan nga gisilutan siya nga igo lang matud pa siyang nagbarug ug nagtagad sa iyang ginsakpan sa barangay. Nag-ugat ang maong reklamo nga gipasaka sa ombudsman sa pagbabag ni Kapitan Ulan-Ulan sa demolisyon sa mga nagpuyo sa Kabakan Times Beach nga gimando sa usa ka pribadong korporasyon. Gipaklaro niya nga ang iyang gihimong lakang dili aron supakon ang balaod apan panalipdan ang mga lumulupyo sa lugar. Niadtong Marso duna say migula nga arrest warrant batok kang Kapitan Ulan-Ulan sa susamang reklamo nga usurpation of authority apan nagpiyansa siya. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Gikan sa ilang viral video sa unique nga pamaagi sa pagpanaygon, naglibot na karon ang Caroling Divas sa nagkadiyang lugar lakip sa Davao City aron maghatag og good vibes ilabi na karong nagkaduol na ang Pasko. Ani ang report ni Argil Relator. Bit-bit ang ilang trademark nga kartong pamaypay. Nanaygon sa Davao City Council ang nag-viral sa social media nga makalingaw nga duo nga nagapanaygon nga sila si Jimmy Alisna alias Aring King o Jeram Dacuba alias Johoy, also known as Caroling Divas. Gikan General Santos City, gibisita nila ang nagkadaiyang lugar sa nasod aron magdala og good vibes pinaagi sa ilang pagpanaygon. Kami lang yun sir, sa amo alang yun. Walay kuan, practice, rehearsal, wala. Practice, pag sunod sa isa, automatic ng isa. Diretso-diretso ba? Dihang naila sila online adtong 2023. Dinhi na nagsugod nga dunay mga opportunity nga maimbitahan sila aron mag-perform sa nagadaiyang lugar. The more na i-enjoy pagyapon na sila madam sa among mga awit nga malipay sila. Ma-enjoy sila, mawala Good ilang vibes, mga good hadok-hadok, ani mga linog-linog, Mawala lang mga stress. We wish you a Merry Christmas. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Makasinati og maayong panahon ang dakong bahin sa nasod, kinibisan sa mga panalangsang pag-ulan. Sumala sa pag-asa sa karon, walay bag-ong pagdaot sa panahon nga makaapekto sa nasod. Easterly sa magdala og init nga panahon sa halos tibuok Pilipinas. Apan bisan init, doon naghihapoy tsansa sa pag-ulan sa pipila ka lugar, ilabi na sa hapon o gabi. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Mindanao, epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Posible ang kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto gihapon sa pagbaha o landslide. Mabot sa hapit 4 million pesos nga financial assistance ang ihatag sa City Government of Davao sa napulo ka LGU sa Cebu nga grabing naapektuhan sa linog. Aprobado sa 21st Davao City Council ang ordinansa labot sa paghatag og financial assistance sa LGU sa Cebu Province nga nagdeklara og state of calamity tungod sa grabing kadaot resulta sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. 1 million pesos ang ihatag sa Cebu Province. 500,000 pesos alang sa Bogo City. Tag 300,000 pesos ang ihatag alang sa mga lungsod sa Medellin, Daan Bantayan, Tabogon, Madridejos, Sugod, Tabuelan, San Remigio ug Borbon.
Kuhaon ang pondo gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Fund ubos sa Quick Response Fund sa syudad. Nauna na ang nga naghatod og 5,000 ka relief packs ug 6,000 ka bottled water, lakip mga nagpadala og medical ug psychosocial teams ang City Government of Davao ngadto sa Cebu. Good news sa atong mga kapuso sa Davao Region tungod dunay bagong promo ang Kapuso Network kung asa pwede kamong makadaog og cash hangtod 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Makita sa screen kung paun sa maka-appeal sa maong promo. Mamahimong magpadala sa ilang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede kamong magpadala sa inyong entries hangtod November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam text. Nakatakdang makadawat og 30 to 33 pesos matag adlaw nga usbaw sa suhulan ang mga minimum wage earners sa Region 12 sunod bulan sumala sa Department of Labor and Employment. Aprobado na sa Wage Board sa DOLE 12 ang bagong usbaw sa suhulan nga 30 pesos hangtod 33 pesos matag adlaw alang sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Region 12. Ang 30 pesos alang sa mga non-agriculture or retail service kung asa gikan sa 430 pesos current minimum wage per day, mamahimo na kining 460 pesos. Samtang 33 pesos matag adlaw sab alang sa agriculture sector kung asa gikan sa 410 pesos current minimum wage, mamahimo na kining 443 pesos per day. Ang maong usbaw sa suhulan nakatagdang ihatag sa duha ka tranches kung asa ang ikaduha karong December 15. Matod sa DOLE 12, tumong sa maong usbaw sa suhulan nga matabangan ang mga worker nga makakaya sa inflation, sa gasto sa transportasyon, presyo sa pagkaon, lakip basic household needs. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Mga kapuso, nagsugod na ang Big Time Pamaskong Handog Proof of Purchase promo sa GMA nga mo ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag. Lakip na ang upat ka makadaog og tig 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang swerte makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos, gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Ang jingle sa network promo gikanta ni The Clash 2025 Big Winner Jong Madaliday. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mabisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Join na kapuso! Luyos sa kalisod tungod sa mga katalagman, dunay mga individual nga bisan sila sab apektado, manghatag gihapon sa uban. Sama sa usa ka water refilling station sa Manay, Davao Oriental nga nanghatag og libreng tubig sa kapwa nalilunggan. Ani report ni John D. Esteban. Usa ka batakang panginahanglan sa tawo aron mabuhi. Sa Manay, Davao Oriental, abunda sa tinubdan. Apan limitado ang mainom. Ang mga residente nagapalit sa mga refilling station. Apan mas milisod ang kakuhaan sa mainom nga tubig dihang mitayog ang kusog nga linom niadtong October 10. Giguba ni ini ang mga water distribution lines. Hinuon sa karon gipaspasan ang pag-ayo sa mga gubang tubo. Usa sa mga mihanyag ug tabang bisan apektado sab kining refilling station sa Barangay San Ignacio. Gilibre na niini ang mainom nga tubig alang sa mga apektado sa barangay. Kaya ang kadaghanan, way ikapalit kay naapektuhan ang panginabuhian tungod sa katalagman. Karon kay gitagaan mi nagpasalamat mi sa ila. Hangtod karon nagsigi pa kini og gapud-apud og libreng tubig. Sama tug malugi ta, di ta katabang sa ubang tao. Manisnindot na lang na makatabang ta. Ug tabang mapapunta sa labang kagahon. So dubli pa ang ibawi sa imuha. Tuod man, bisan pa man anaa sa tunga-tunga sa kahadlok ug kakuyaw, ang gugma sa kaigsuonan ang mipatigbabaw. Kauban si Bebot Kahes sa kamera.
Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gumikan sa mga nasinating linog sa nasud, giawhag karon sa Office of Civil Defense Region 12 ang mga lokal nga kagamhanan sa reyon nga himuong regular na ang pagpahigayon sa mga earthquake drill, dili lang sa mga tunghaan o opisina, lakip na ang mga pampublikong lugar isip pagpangandam sa mga posibleng pagtayog. Ani ang report. Gibutyag sa Office of Civil Defense o Region 12 nga gawas sa ginahimong quarterly nationwide simultaneous earthquake drill. Angay na matudpang kanunayon ang pagpahigayon sa earthquake drill. Usa kini kalakang nga namugna human ang mga nasinating linog sa ubang rehiyon sama sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog sa Manay, Davao Oriental kung asa intensity 4 ang nabati sa Gensan. Apan gawas nga pagahimuon kini sa mga tunghaan o opisina, angay na sab kining himuon sa mga pampublikong lugar nga pangunahan sa mga LGU. We encourage the LGU at even government agencies na magkaroon din ng mga earthquake drills para paghandaan ng outdoor public places kung saan maraming tao ang nagtitipon, mga public markets, yung mga may-ari ng mga private establishment na magkaroon din sila ng doon. Because just in case earthquake happens or occurs or strike, alam nila kung ano yung gagawin nila. Gawas ni ini, usasab sa namatikdan sa milabay nga mga linog, ang mga pasyente nga gitabang gumikan sa epekto sa panik. Maraming mga biktima na usually suffered from hyperventilation. The cause is anxiety because they do not know what to do. And when we speak about anxiety, we have 4 levels here. Mild, moderate. Pag umabot tayo sa panic level, yun na ang hindi natin alam. Dunasay pagpasabot ang FIVOC sa kamahinungdanon sa duck, cover and hold nga teknik nga kanunay gihapong i-apply kung ugaling dunay linog. Mutago ta sa ilalom sa langis, dili maglinaganan. Ang linog dili maatkan og pila ka minuto. Less than ang init na siya. So ang natudlo na mo is duck, cover and hold kung asaman mo, or else matindog man ang mga poste, kaya mo na mga strong points sa mga structures natin, and then cover your head. Samtang nagpadayon ang NDRR MC12 sa ilang structural audit sa mga gambalay sa reyon nga posibleng naapektuhan sa linog aron ma-retrofit. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gipangsunog sa otoridad ang kapin 11,000 ka mga punuan sa tanom nga marijuana nga giibot atong sa operasyon sa usa ka umahan sa Tupi, South Cotabato. Ana sa 11,502 ka fully grown marijuana ang gipang-ibot sa mga personal sa PNP ug PDEA 12 atol sa ilang operasyon sa usa ka umahan nga ana sa hilit nga lugar sa Barangay Miasong sa Tupi, South Cotabato adlawng Domingo. Mukantidad kini sa kapin 1.3 billion pesos. Gilayon sab kining gisunog sa otoridad. Matod sa PDEA 12 nga atol sa gikasang operasyon nakasibat ang lalaking sospek nga nagtanom niini. Gipahigayon na ang hot pursuit operation batok sa sospek. Dugang sa otoridad ang mga operasyon resulta sa ilang hugot nga monitoring kalabot illegal drug cultivation and proliferation sa Region 12. Alang sa mga mahiligon og adventure away from the city noise, basig pwede ninyong malakip sa inyong bucket list. Kining gipasigarbong Malacortina nga waterfall sa Zamboanga City nga patok sa mga turista. Ato kining suruyon dinhi sa May Mindanao. Kung Zamboanga City ang hisgutan, dili lang ang makahinganghang sailboat competition ang angay maatangan kay gawas niini. Dunasay kini ubang garbo nga angay ma-experience sa mga turista. Sama nining maanindot nga curtain-like waterfalls nga ideal alang sa mga mahiligon og adventure. Tara, pasyata! Gikan sa city town proper, maabot nimo ang Merloquet Waterfalls sa kapin 2 ka oras nga travel time via vehicle sa Sitio Merloquet, Barangay Sibulaw, Zamboanga City. Pag-abot, kapin na 300 steps nga hagdanan ang imong naugon padulong sa Mong Falls. Apan worth it ang kakapoy kay pag-abot sa tumoy, makita na nimo ang 2-tiered waterfalls nga dunay majestic rock formation. What's so special dinhi kay dunapay mga duyan nga pwede nimong ma-enjoy. Makarelax gyud. Ang kalimpyo ug ang kabugnaw sa tubig sa Mong Waterfalls makatanggal sab sa stress kay mosilbi sab kini nga water massage. Ang Maong Waterfalls abli gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon matag adlaw. Kini si Efren Mamak and this is My Mindanao.
Kapin 300 ka runners ang misalmot sa Consumer Fund Run 2025 agig pagsaulog sa Consumer Welfare Month. Gipangunahan ni DTI 11 Regional Director Castañeda ang Consumer Fund Run 2025 sa Freedom Park sa Davao City niadtong Sabado. Agig pagselebrar kini sa Consumer Welfare Month. Miduyog sa selebrasyon ang kapin 300 ka runners gikan sa managlahing lugar sa Davao Region. Dunay tulo ka kategory ang fund run nga mo ang 3K, 5K ug 10K. Mga kapuso, sa 65 kaadlaw na lang, Pasko na. Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.